Okay, so gagamitin ko sana 'to as, PowerPoint, yung presentation. Kaso nga lang nakakita ko ng daming grammar errors, eh. So I'll just go through this very quick. Hindi ko na siya masyadong si-seriously. Okay. So anyway, yan, financial statement, financial management actually, no? So yung learning objectives niya supposed to be financial statement and its elements. Kasi pag sinabi mong financial statement, ang financial statements kasi tatlong klase yan. Yung pinakasikat, the balance sheet, the income statements, and the cash flow. Yan, cash flow statement or statement of cash flow. So dito pinapakita niya paano i-analyze yung balance sheets and through financial ratios para in-identify or mini-measure siguro pinakamaganda yung past performance ng company. And then paano in-interpret yung mga changes ng company through the structure of finance. Yan ang mga objectives niya. Okay, so what is a financial statement? Dito, ang sabi niya, presentation of data in the company, assets, liabilities, and equities. Itong pinag-uusapan dito sa statement niyan to, balance sheet lang yan. Okay? Kasi yung asset, liabilities, and equities nasa balance sheet. Mamaya makikita natin yan. And yung revenue and expenses naman nasa income statement. So, kulang to. Wala yung cash flow dito. No? So, hindi yan kompleto. Basta, ang tamang definition ng financial statement, it is a presentation of data about the financial status of the company. Whether yung kanyang uh, statement of asset, liabilities, and equities, yung kanyang income and expenses, at saka yung kanyang cash flow. Parang ganun. So, kaya nga siya statement of financial statement is actually a statement of its finances. Ayun yung ibig sabihin. Okay? Hindi to component ng financial statement. Mga uri ito ng financial statements. First of all is the balance sheet. Yung balance sheet, ang nando doon ay mga assets, liabilities, and equities. Equities. So, nandito naman yung mga uri ng asset. Hindi to kompleto, pero lahat ng asset ay lahat ng pag-aari ng company. So, lahat ito is from the perspective, POV, ng company. So, meron diyang ang asset, inahati pa niya dito sa current and non-current assets. Usually, pag sinabi mo current, ito yung uh, within 1 year, kaya mong i-liquidate. When you say liquidate, kaya mong i-convert sa cash. Yung ganun, no? Although medyo yung weak yung definition na yun. So, basta yung kayang i-liquefy agad sa cash. Yung non-current naman, pansinin mo companies land, hindi mo po pwedeng i-liquefy yan into cash agad. Di ba, hindi ko may bibili, pero kaya siya hindi current asset. So, usually, ang tawag yung mga illiquid assets. Machinery, equipment, furniture, vehicles, di ba? Saka isa pang bagay dito, may mga depreciation value na yan. No? Halimbawa, yung building, hindi na yan kasing halimbawa, 10 years na yung building, hindi na yun pareho unless na may maintain mo. Machinery, equipment, halimbawa, vehicle mo, 10 years na, di ba? Depreciated na yan. Pero ang non-current asset, basta non-current yung hindi mo kayang i-liquidate agad. Liabilities, ganun din. Yung current, ito yung mga utang, liabilities is utang, accounts payable, utang, in terms of short-term notes. Yan, short-term notes. Pag sa notes, ito yung binabayad mo kaya notes na parang IOU uh, ng company. No? Tax payable. O, bakit nasa sa liabilities? Kasi nangongolekta na siya ng tax sa kanyang mga employees. Binabawasan yan eh. So, halimbawa, George Atento, ito yung kanyang income, 150,000. Joke lang yun. Tapos withholding tax. O, di ba? Bibigyan mo ng withholding tax kasi kailangan magbayad sa BIR. So, ang nare-receive ng employees ay less the tax na. No? Sorry. A net of tax na. So, tatanggalin na yung withholding tax. Pero hindi ka agad yung nare-remit ng company. Kasi kinukulit mo siya lahat eh. Naka-bludge mo na yon. Ano ibig sabihin ng naka-post pa siya as payable. Okay? So, depende. Minsan ang company nagbabayad, well, every year naman kailangan niya mag-zero out yun. At nagko-compute siya kung tama ba yung kinumpute niya for the year. Ito yung taxable income. Okay? Ang sabihin ng taxable income, yung kinita ng mga tao, na-tax yun, di ba? May mga ano kasi yan eh, may mga bagay na ibinabawas doon. Okay, halimbawa, head of the family siya, may bawas, may anak, ganyan. So, may personal exemptions na tinatawag. And then may taxable income. Tapos sa dulo, ang mangyayari doon ay kino-compute ng accountant o yung payroll clerk, whatever,
yung bayad sa BIR. So sometimes ang naibawas mo ay sobra, so isusoli mo sa tao. Kadalasan kulang, so kolektahin mo pa yung tao. So ako dati, nung nasa bangko ko, accountant ako pero ako gumagawa niyan. Pino-project ko na, pino-forecast ko na yung lahat ng magiging income ng tao. So, alam mo naman yan monthly ito, times 12, tapos may bonus, 13, tapos meron kami mga ano nun mid-year bonus, yan, lahat yun, kinocompute ko na, alam ko naman more or less magkano makukuha niya. Tapos yung kanya exemption, unless magpapakasal siya, kung single siya, ganun. So lahat yung pinoproject ko na, tapos sa dulo, kinocompute ko, ilang percent dapat yung tax versus kanya. Pero minsan, halimbawa, sa akin din sila nagpapakompute George, 13% ang computation mo sa akin. Pwede bang gawin mo 15? Sobrahan mo yung kinokolekta para pagdating ng Christmas, marami akong extra. Ayan. Okay, minsan 20% ang pinapabawas nila, no? So, naiipon yun sa bangko. Although, dapat hindi ganun kasi nangyayari. Wala pa silang alam ng concept nung yung pera ang hawak mo na ngayon, dapat inilagay mo sa investment, di kumita sa ano. Kaso, nakuha na ng company. No? Pero hindi pa naibabayad niya, kaya tax payable. Dito nakalagay expense. Parang mali yung expense. So, ang liabilities kasi is utang, no? Baka mali itong expense. Tax payable expense. Ang siguro accrued expenses. Baka ganun. Kasi ang ibig sabihin ng accrued is yung bang uh, pero liabilities ba yun? Yun ang ano doon. Accrued payables, ganyan. Halimbawa, nagbabayad ka ng interest, baka interest, no? Pero hindi, liabilities kasi ito eh. Nagbabayad ka ng interest, for example, no? Ang bayad mo every 6 months. For example lang, nilalagay mo na yun dito sa liabilities mo. Kumbaga, pinag-iipunan mo na. Kaya siya nakalagay as liabilities. Yun, mga accrued. Accrued ang tawag doon. Ina-accrue, meaning, iniipon niya. No? Ayan. Any other obligation, yan, mga payables niya. Current kasi kailangan bayaran mo kagad yan. Kaya current. O, yan. Kaya ito din ang dahilan kung bakit ka nagka-cash flow. Yung cash statement of cash flow. Kasi itong current liability supposed to be dapat mababayaran mo. Okay. Sorry, nag-move agad. So, yung long-term liabilities ay mga liabilities na long-term. Okay? So, hindi mo kailangan bayaran agad. So, hindi mo kailangan paglaanan agad ng cash. Kaya siya nandito. Okay? So, tingnan natin dito sa left side, yung assets, yung cash. Kaya yan nandiyan kasi talagang current asset yan dahil hindi mo na kailangan i-convert sa cash kasi cash na siya. Yung receivable, mga utang sa iyo, utang sa company, mga pautang niya. No? Halimbawa, nagpa-deliver ng equipment, nagpa-deliver ng goods, pinadala mo, hindi pa bayad. O kaya yung cheque, inisyo pero hindi pa napapasok sa bangko. So, receivable yun pero nakalagay siya dyan kasi madali naman yung makolekta. Ganon. Ngayon, alam ng mga collection agent 'yan. Ang accounts receivable, sometimes pag malaki 'yan at hindi nagbabayad yung kliyente, napupunta 'yan sa allowance for bad debts, nababawasan 'yan. Hindi na siya current liability. Ayan, nababawasan yun. Prepaid rent. Ano yung prepaid rent? O kaya prepaid expenses like yung mga toll, ganyan. Kaya yung prepaid kasi binayaran mo na siya pero hindi mo pa siya nako-consume, 'di ba? Minsan 1 month deposit, 1 month advance. Ayan. So, yun yung prepaid rent na sinasabi, no? O kaya, basta any prepaid expenses. Kasi asset pa yan, pwede mo pa yan ma-convert sa cash. Ba, pumasok ka sa hotel, merong deposits, di ba? O lahat yun, assets, current asset yun. Receivable yung kung tutusin, it's a form of receivable. Kasi, pumasok ka sa hotel, magde-deposit ka eh. Paglabas mo, wala ka naman nasira, wala ka naman nakuha, babalik sa'yo yun. O yan, yung prepaid rent, isa doon. Hindi lang rent, prepaid expenses in general. Inventory, ito yung mga goods na binebenta mo usually, no? So merchandising, kung ito yung retail, katulad niyan, guitar shop siya, inventory, edi yung guitar, yung mga picks, lahat ng mga strings, ganyan. Okay? Long-term assets, ayan, leasehold improvements. Ano ibig sabihin nun? Nagli-lease siya, kasi nagre-renta siya dito eh. Nagli-lease siya dun sa mismong guitar shop, okay? Tapos, nagpagawa siya. Ano ba, yung mga racks, pinagawa niya yun. Ang tawag doon, improvement. No? Kaso, ang problema, hindi sa'yo yun. Bakit? Well, technically, nakalagay sa'yo, pero eventually kasi,
Pag nawala yun, ay ibig sabihin, pag nasira yun, nag-depreciate na, kaya hindi, nakita mo, dinidepreciate, 2,000. Ibig sabihin, kung ganyan ang rate of depreciation, di parang 50 years yung bago maubos. Pero ang ibig sabihin, pag nagpagawa ka kasi, nagde-depreciate yun. O nagrenta ka ng isang office space, nagpagawa ka ng mga divider, lahat yun ay hindi sa'yo talaga kung tutusin. It's an asset, hindi mo makagad maiko-convert yan sa cash, di ba? Kaya siya long term. Pero, improvement yan na eventually mag-a-accrue yan, mapupunta yan dun sa may-ari ng building. Okay? Long term siya kasi hindi mo siya mako-convert sa cash. Ayan. Kaya may accumulated depreciation kasi lahat yan nagde-depreciate. Para kung tutusin nga dito, wala siyang mga equipment kasi bagay, guitar shop siya eh. The inventory, hindi naman yan de-depreciate, madaling itulak yan, madaling ibenta, in short. So kaya hindi na niya de-depreciate. Pero kung halimbawa, computer shop tayo, yung computer, magiging current asset yun. Magiging siyang equipment. O, tapos less depreciation. Yan po. Okay? Doon sa owner's equity naman, yung owner's equity, ito yung inilagay mong capital. Okay? Capital doon sa negosyo. Yung retained earnings, yun yung kinita na. So, ang ibig sabihin dito, naglagay siya ng 10,000 dun sa guitar shop. Or baka ito in thousand. So, 10 million. Ang kinikita na niya doon sa kanyang business ay 11.95 million. 11,950. Kaya yung total owner's equity is 21,950. Pag nakakita ka ng common stock, ang ibig sabihin ng common stock, stock held in common. So, ibig sabihin, maraming may-ari niyan, okay? Kung isipin na lang natin na may tatlong zero sa dulo, so 10 million pesos, maraming nag-pondo niyan. Okay? Mga equity yan, mga ipinondo ng mga may-ari. Okay? Yung retained earnings, kaya yung nakalagay dyan, ito yung kinita na nung kanyang pera, pero retained. Bakit retained? Kasi parte ng topic ng financial management, we are also paying dividends at the end of the year. Ayun. Ang ibig sabihin nun, ang dividends ay yung isinusoli mo sa owner. Halimbawa sabihin, ito yung mga kinita natin. Halimbawa, ganito end of the year, ganito itsura 171,900 yung asset. Pansinin mo, parehong dapat yan. Ang balance dapat yan, left and right. Parehong 171,900. Ngayon, ang sabi ng owners, okay, mag-declare tayo ng dividends. Okay? Yung 1,000 or in the case, di ba may tatlong zero to, 1 million, i-declare natin as dividends. So, mababawasan ngayon yung retained earnings, hindi yung common stock, mababawasan siya ng 1,000 or 1 million. Magiging na lang siyang 10,950. O di mawawala ngayon yung 1,000 dito sa kanan, saan mo kukunin yung 1,000? Kukunin mo sa cash. So, mababawasan ng cash ng 1,000. So, magiging 31,800 lang siya. In short, ang nangyari doon ay yung part ng retained earnings, dineclare mo as dividends. So, nawala sa'yo, ibinigay mo sa mga owners. Ngayon, siguro, ang isipin ng iba, kung napunta sa owners, bakit hindi pumunta sa common stock? Kasi itong balance sheet na to, hindi naman to balance sheet ng owners. Ito ay balance sheet ng company. Remember, sabi ko sa yung isa, ang POV nito ay ang company, hindi yung owners. Okay, so dito naman, ini-introduce yung income statement. So ito ay isa sa mga balance sheet, sorry, isa sa mga financial statement, sorry. Isa sa financial statement na ipinapakita yung income and expenses. Okay? So, nandoon yung revenue. Nakalagay lang kasi dito, cost of goods. Anyway, marami expenses, hindi lang to. Kulang to. So, basta lahat ng income, lahat ng expense. Yan yun. Okay? So, since ang income ay mapupunta sa equity ng mga company, ng mga company owners, so ang income ay nasa credit side. Okay, tandaan natin yan. Ang income ay credit, ang expense naman ay debit, nasa left side. Okay, kaya yung mga nasa accounts receivable, pansinin natin, pag hindi mo nakolekta yun, magiging siyang debit, magiging siyang expense. Di ba? Ayun. So, yun yung ibig sabihin nun, mawawalan ka ng income, di ba? Magkakaroon ka ng, or mawawalan ka ng income, or mawawalan ka ng receivable, mapupunta siya sa expense kasi hindi mo siya nakolekta. Yung credit naman, lahat ng mga accounts payable, di ba, credit yung accounts payable yung liabilities.
Pag hindi mo na siya kailangang bayaran o nasobrahan yung katulad ng example ko kanina, no? Ang tax na kinuha mo one million. Ang kailangan mo lang pala i-bayad 800,000. Pag ni-reverse mo yun, yung 1 million minus 800,000, so may matitirang 200,000 dun na payable pero hindi mo naman kailangan i-remit. O ngayon, pag nakita pa yan ng gobyerno, kukunin pa yan. So, i-reverse mo lahat yung 1 million. O, kasi yung 200,000 sasabihin mo, overage. I-distribute mo na naman yun sa mga tao. Okay? Kasi nga, nakasobrahan ka ng kolekta eh. So, in a way, parang nagpalit siya ng account title. From accounts payable government, which is withholding tax payable, to accounts payable individual people. Kasi i-distribute mo yun sa mga tao. Ito si Andrea na nasobrahan ng 10,000. Ito si George nasobrahan ng 15,000. So lahat yan, i-collect mo doon sa may pinaglagyan mo ng account, tapos ililipat mo siya doon sa individual na tao. Okay, so ito na, dollars pala yun naman. Oo, kanina ba dollars? Anyway, so si Paul's guitar, ang kanyang sales ay 24,800. So actually, pwede mo naman sabihin to na from sale. Tama, tama naman to, no? Music merchandise sales, $24,800. Tapos meron siyang music lesson. Okay. So guitar shop siya pero nagtuturo din siya ng guitar lesson or music lesson. Kaya meron siyang additional na 3,000. So pag linangnan mo lahat 'yon, inad mo 'yon, 24,800 plus 3,000, 27,800 yung total revenues niya. Okay? Okay, revenues or pag mas tama yung revenues, no? Kasi pag wala ka ibinebenta, o hindi mo pwedeng tawagin na sales. Diba? Halimbawa, nagtuturo ka nga, turong dance lesson, music lesson, o di ba? Revenue yun. No? Pag sinabi mong sales, parang nagbebenta ka talaga eh. Okay? Hindi mo pwede sabihin, binenta mo yung iyong oras. So anyway, tama naman, no? Pero mas tama talaga yung mas encompassing yung revenue. Okay? Tapos, yung expenditures o expenses, ito yung mga bawas doon sa revenue kasi hindi lahat yan ay income mo. Halimbawa, ang nakalagay dito, cost of goods sold. Ano ibig sabihin ng cost of goods? Yung cost of goods, ito yung halaga nung binenta mo. Halimbawa, yung binenta mong mga gitara, ang halaga 24,800, pero nung kinuha mo yan sa yung supplier, ang total mo lang dyan, 10,200. Siyempre, may kita ka. Right? Kinuha mo sa Alibaba, kinuha mo sa Shopee, wherever you got it from. So, yung pagkakakuha mo, yung pagkaka-acquire mo, yun yung 10,200. Okay? Depreciation expense. O, bakit hindi depreciate? Yung kanina, sabi natin, yung building, equipment, kung meron ka, may mga guitar rack dyan, yung mga improvements na nilagay mo when when you started renting the place. So, lahat po yun, dine-depreciate. Okay? Wage expenses, $750, yung tao mo dun sa loob. Minsan, yung sarili mo, halimbawa, ikaw may-ari doon, ikaw si Paul, pinapasweldo mo yung sarili mo ng $750, pero parang ang liit. Anyway, sabi ko nga, pwedeng isipin mo yan na may thousands sa doon. Parang, yung rent, okay, so yung renta mo doon sa place, interest expense, yung mga interest, ang ibig sabihin ng interest expense, maaring may utang siya sa bangko, okay, so yun yung bayad niya sa interest. Supplies expense, so yung mga supplies na ginagamit niya sa office, kung meron man, no, kung meron mga ano dyan, yung OR, mga resibo, pad paper, ball pens, lahat yung supplies. And then utilities, rent, wala, supply yung rent. Phone bill or mobile phone, ganyan, internet, ayan, ilaw, tubig, okay? So in this case, baka ilaw lang yan, kuryente lang yan, internet din. Okay, and then add mo lahat ng total expense and then revenue minus expenses would be the net income. Okay, wala pa siyang tax dito eh. So usually ang tawag natin diyan ay EBITDA, EBITDA, earnings before income tax, depreciation, amortization. So, since nagbawas ka na ng depreciation, hindi mo na pwedeng tawagin na EBITDA kasi andyan na yung depreciation, di ba? Kung yung amortization mo naman, yung mga expenses, ng interest, whatever, so parang EBIT lang to. Okay? EBIT, meaning earnings before income tax. Wala ka pa kasing income tax dito. Imposible naman hindi ka magta-tax. So, magbabayad ka ng tax dyan. So, yan ang itatax ngayon ng government. Kung 35% yan, whatever. So, ibabawas mo pa yan dyan. Okay? So, hindi pa talaga to net income. No? Parang subtotal. Ganyan. Kasi pag net income talaga, kaya nga net, na nakuha mo na lahat ng ibabawas.
Okay, statement of stockholders' equity. So, ito is another statement na pinapakita lang yung component nung lahat ng inilagay na pera ng mga owners at saka yung kanyang lahat ng kinita. So, dun sa ating example, 'di ba? Asset kasi the equation is asset equals liabilities plus expense. Asset equals liabilities plus expense. So kaya ang sabi niya rito, ibawas mo yung liabilities dun sa asset, may iwan sa'yo yung shareholders equity. Okay? Hindi ko maintindihan dito kung ba't niya nilagay na commonly measured monthly. Actually, baka ang sinasabi niya ay reported, hindi measured. Talagang real-time ini-measure yun. So, nire-report siya, actually, hindi na ngayon, noong araw, nung panahon namin, monthly ang report. No? Eh ngayon real-time na yan eh. Lalo kung naka-software ka, anytime na sumilip si boss, lalo na ngayon, puro mga multinational. So, may report yan. Real-time yan. Tinitingnan nila yan sa computer. O, ito sa Philippines, ganito. So, hindi mo na pwede sabihin na monthly, ganyan. Real-time. Di ba? Anytime na sumilip sa dyan, yun yung report. Okay? So, ganun na ngayon yun. Okay, ano to? Pepper Corporation. O, iba naman to. Statement of Stockholders Equity. So, pinapakita lang niya yung galaw. Okay? So, usually, syempre, maganda to tingnan, lalo na sa report, no? Sa report ng annual report, nakalagay dito yung balance siya nung January 1, in this case, $20 million. O di, ang ibig sabihin nun, common stock $1, parang ibig sabihin nun is, ang inihulog nila nung umpisa ay tigo $1 ang bawat share. Okay? Eh, merong 20 million shares. Okay? Kaya 20 million times 1 is $20 million. So, kung yun ang umpisa ha, kung yun ang umpisa, yung, wala kasi nakalagay dito kung ilang number of shares eh. Pero, i-assume natin nagsimula siya nung January 1, 20 million divided by 1, di siyempre 20 million. Okay, issued shares for cash, 3 million. So parang lumalabas pala rito, yung 3 million, ibig sabihin niya, nag-issue siya ng 3 million na shares. So, di ba, may 20 million na, no? Na outstanding shares. Ang outstanding shares yung tipong mahirap talagang iintindihin to pag hindi natin nakita yung umpisa eh. Pero dapat nagsimula muna with yung mismong nagsimula yung company, ilan yung tinatawag na outstanding shares. Okay? So, pag hindi pa siya na-issue ng outstanding shares, pwede mo pa siyang i-issue. Kaya nag-issue siya ng 3 million. Halimbawa, kailangan nila ng pera, nag-issue siya ng shares para magkapera sila. Okay? Eh dito, $1 lang. $1 lang yung par. Okay? So, kaya 3 million lang yung kinita nila doon. Eh kung nasa stock market to, syempre, depende. Tapos, nagbawas siya ng ah na, nag-stock dividends ng 1,150,000. 1,150,000. So, inad yun, no? Yung stock dividends. 1,150,000. So, maaring, ano ba ibig sabihin nito? Maaring kanya yun. Oo. Balance on December 31 is 24,150 yung common. Ito yung common stock, no? Yung paid-in capital in excess of par, so ang ibig sabihin nito ay, baka nga ganun, no? Ang nangyari ay, imbis na $20 million lang yung, kasi kung tutusin, 20 million yung shares, $20 million lang. Pero nagbayad siya ng 25. So, nabenta niya ng mas malaki yung shares. Halimbawa, yung initial shares na 3 million, yung katapat nun 12. So, ibig sabihin nun, imbis na $1 lang yung ibinabayad, 4, naging 4. So, nagbayad sila ng 12 million. So, parang ibinenta niya yung per share ng $4. Okay? Yung stock dividends, so, multiply mo na lang yan, times 4 ata din. O, times 4, 4,600,000. Pero yung 25, uh, well, um, maaring nung nag-open sila, ng 25 million kaya ganun. Yung side naman ng retained earnings, edi ito yung kinita for the whole year. So, 11 million noong January 1, nagdagdag ng 4 million end of the year. Ang tinotal na niya, 4 million.
So idadagdag mo siyempre 'yon, no? Yung net income galing sa income and expense yan, yan yung net income. Tapos yung cash dividend naman, nag-declare siya ng cash dividend. Sinasabi ko na naghati-hati sila o sinabi niya, pwede tayo mag-declare ng cash dividend para maibigay tayo sa mga shareholders. Nag-issue sila ng $1.5 million, no? Tapos, nag-issue din sila ng stock dividends na 5,750,000. Oo. Kaya, yun yung 1,150 plus ka 4,600. Yun yung total niya na in-issue na stock dividends. Kumbaga, nadagdag yun sa number of shares, okay? Napunta ulit sa mga shareholder. Ang ibig sabihin kasi, alam mo, problema na itong presentation na sa totoo lang, ang dami niyang pinagsama-sama from the beginning. So, halimbawa, si cash dividends, dapat ang peso ng dividend sa dulo na yan. But anyway, yung dividend ay ibinibigay mo sa end of the year. So, yung cash dividend ay ibinibigay mo sa mga shareholder ng cash. Isinusoli mo sa kanila yan, parte ng income yan. In-income mo ng 4 million, naghusoli ka ng 1.5 sa mga tao. Yung 5,750 naman, nag-issue ka ng stocks ulit at ibinigay mo. So, yung dating, halimbawa, kasi $1 yung pare na 1,150,000. So, depende kung paano nila kinumpute to, no? 23 dyan. Hindi kasi divisible yung 1,150 dun sa 20. So, ang ibig sabihin lang yan, nag-issue siya ng stock dividend sa mga tao, nagkaroon sila ng hindi lang cash, kundi stocks. Okay? Yung stocks parang papel yun. Na ito, may-ari ka na naman ng ganito kalaking number of shares. Diba? Kaya nagbabawas yan kasi kung tutusin, ibinawas mo yan doon sa retained earnings. I-distribute mo sa kanila. Ulit. Kaya ang naging retained earnings na lang ay 7,750,000. Tapos meron treasury stock. Di ko alam to. Siguro ang nangyari dyan, meron silang balance na 5 billion na treasury stock. Bumili ulit sila ng 2 million na treasury stock. Sa treasury, pag sinabi treasury, sa government yan. So, nabawasan sila ng 7 million. Okay? So, kaya, pag inad mo crosswise, 20 plus 25, 45 plus 11, 56, minus 5, 51. Ayan. Ang balance nung stockholders equity ay 51 million. Okay? So, ganun yun, no? Nag-issue ng shares for cash, 15 million. Bumili ng treasury stock, 2 million. Nag-income ng 4 million. Nag-issue ng cash dividend sa 1.5. So, ang balance niya as of the end is 66,500. O ngayon, yung stock dividend, since stock lang po yun, okay, hindi ngayon yun kasama sa shareholders equity. Kaya 66.5 million yun. Okay, ito, iba na naman to. So, ito ay tools naman kung paano ginagawa yung financial statement analysis. Mas maganda mapanood ninyo yung aking uh, ano, yung aking video about horizontal and vertical analysis. Pero ang point lang dito is that kino-compare mo yung year to year based on the base year. So, halimbawa, 100,000 last year, naging 150,000 ngayon. So, anong ibig sabihin nun? Ilang percent ang in-increase niya? Yung ngayon, yung current o yung later year, 150,000 minus the base year, 100,000 divided by the base year, 100,000. So 150 minus 100 is 50. 50 divided by 100 is 50%. So ibig sabihin no, nag-increase ka ng 50%. Sa Excel, mas madaling tingnan to, no? Oo, kasi formula lang yun. So, basta tanda natin, current minus previous divided by previous. Ang vertical naman, kino-compute dito yung parang gusto mong i-compare kasi yung mga companies sometimes, no? Based on a common ground. Pag ang ginawa mo kasi ay kinompute mo yung kanyang absolute value, how can you compare? Like, for example, you have a small restaurant, tapos ang kukumparahan mo Jollibee. Di ba? So, pag hindi mo ginawa yung vertical analysis, ang makikita mo, puro hundreds of millions sa kanila or billions pa nga,
sa'yo tens of thousand lang. So, definitely, yung sa analysis, right? So, ang pinakamaganda, gawin mo siya in terms of percentage. Kaya, ginagawa yung vertical. So, pag ang pinag-uusapan ay asset, balance sheet, ang basihan mo doon ay yung total asset. Okay, kaya vertical. Ibig sabihin, ilang percent ng asset ang cash. So, again, mas maganda makita mo yun yung yung aking lecture on the vertical and horizontal. Mas madali doon kasi nasa Excel lang naman 'yan. So, parang kino-compare mo yung mga individual items dun sa total nila. So, pag balance sheet, ang comparison ay asset or liabilities and equity kasi pareho lang naman equal yun. Basta mas maganda asset kasi equal lang yun sa kabila. So, ang comparison niya is the asset. Pag income and expense naman, ang comparison naman is the revenue. Total revenue. Okay? Yan. Kaya, tama dyan, nakalagay. Dinidivide niya into a common based account. Yung case account na yun, base account actually, will be kung ano man, no? Kung balance sheet, di asset. Kung income and expense, di revenue. Ayan. May comparison, industry comparison. Yun nga, kasi kaya kung nagbe-vertical ka, mako-compare mo na siya as to industries. Tapos naman, yung trend analysis naman, ang ibig sabihin nun, yung year to year, pwedeng horizontal dyan, no? Pero ang pinupunta riya dito, kino-compare siya, yung financial ratios niya, sa year to year. Okay? Kaya trend. Kaya you should have 3 points in order to have a trend. Diba? Kailangan 3 years yan para magkaroon ng trend. So, mako-compute mo yung ratios, makikita yan sa susunod, in terms of year to year. Okay, so example, ano ba to? Financial ratios, liquidity ratios, net working capital, net working capital. Dapat ito net, tapos working, wala yung working capital. So, hindi net working capital. Net working capital. Yeah, working capital yun actually. So, the MGM capital are as follows. So, hindi ko alam kung saan nila nakuha tong mga values na to. 345 minus 110. Current asset minus liabilities. So, basta, isipin na lang natin na tama yung kanyang kinuhanan. So, the formula is just current asset minus current liabilities. Yun lang yun. So, bakit kinukuha lang yung current assets at current liabilities? Kasi, unang-una, yung asset na long term, yung hindi current, hindi mo liquefy agad, di ba? Sabi ko nga, hindi siya maliliquidate. Yung current liabilities, hindi mo rin naman yun kailangan bayaran. So, ang kailangan mo lang talagang tingnan yung within at least 1 year, so current asset minus current liabilities. So, kaya yung working capital kasi, yun ka lang talaga, yun lang ang gumagalaw dun eh. Kumbaga parang yun yung panggalaw mo. Oo, sa buong taon. Okay, kaya ganyan. So, tinitingnan niya dyan, yung working capital mo ba through the years ay katulad ito, 234, naging 250, naging 201. Hindi pa nakakatakot yan kasi 201,000 pa. Lalo na kung may tatlong zero pa yan, 201 million. Pero kung ito ay sobrang 234, naging 100, naging 50, baka kailangan mo nang umutang kasi meron kang current asset. Ang liabilities mo halos maiwanan na. So, dito naman, parang healthy pa yung kanyang pag-decrease. Okay? Yun, ganun ang mga analysis, liquidity ratios. Okay, current ratio, another no? Pwede itong gamitin na solvency, no? Yung solvency, yung tipong pwede siyang gamitin kung makakabayad ba siya. Pero in a way, liquidity siya, no? Liquidity ratio. So, current asset over current liability, di parang katulad nung kanina. Yung kanina kasi minaminus natin. Ito naman, divide. Asset over liability. Basta as long as it remains to be higher, dapat ito more than 1, no? Natural, no? Alangan naman yung liabilities mo mas mataas sa asset. Hindi naman tama 'yan, di-lose ka na nun, no? So usually merong dito, no? Ang gusto mo rito siguro as much as possible 2, no? 2.5 or even 3. No? So dito medyo maliit na siya. So katulad nung 2017, sa bagay 2017, 18, 19. So 2017 less than siya, less than 2. Baliktad pala yung niya, 2019. Usually kasi, ang presentation yan from left to right. Ito, mukhang Chinese ang gumawa ito from right to left. Pero sabi ng mga Chinese kong estudyante, hindi naman daw sila ganun magsulat. Okay, left to right din daw.
Okay, current ratio, ganyan. Kino-compute mo lang yung asset sa liabilities. O, quick ratio naman, nako ito, mas ano to, ang tawag dito, acid test. Ayan, acid ratio. So, yung cash, marketable security, saka accounts receivable lang yung nandoon sa asset. Wala yung inventory, pansinin nyo. Di ba? Cash, marketable securities, kasi yung talagang kayang-kaya mo lang i-liquefy agad. Kasi iba doon, other assets like equipment. Kung hindi naman yan maliliquify, alam nga namang ibenta mo lahat yun, di ba? So, yan. Dito talaga, pag ito mataas pa rin, ibig sabihin, okay yung company mo. Very strong yan. Kaya siya quick ratio, ibig sabihin, kaya mong i-liquidate lahat kasi yung mga nandun sa taas, yung cash, pera yan, marketable securities, ito yung mga bonds, no? Yung mga invest mo sa bangko, ganyan, invest mo sa treasury, madali mo yan kasi ibibigay mo yan sa bangko, babayaran na kagad yan ng cash. Accounts receivable, kasi iniisip natin na ito ay trading, no? So, ibig sabihin, kaya mo kolektahan, supposed to be yan within 30 days. Eh, sometimes, yung accounts receivable, kaya nga ini-age natin yan eh. Meron tinatawag na aging of receivable kasi yung accounts receivable mo, hindi po pwedeng matagal na yan, no? Ano nga naman, accounts receivable mo, 10 years na pala nandiyan dyan. So, hindi po pwede yun. So, pag ginawa mo yun, dapat meron kang bawas na sa accounts receivable. So, usually, ano yan, net accounts receivable. So, yung pinaka-value ng receivable minus the allowance for bad debts. Okay? So, yun yun. Kailangan yan greater than, okay na yan, greater than 1. Sabihin, kaya pa niyang bayaran yung kanyang liabilities. Worst scenario. Okay, activity ratio. Ito naman, mga ratio pertaining sa activity ng company. So, usually operations, ang ibig sabihin nun. O, di ba? O, tulad yan. Accounts receivable turnover. So, yung pagpalit, no? Gaano niya ko convert sa cash yung receivable in a year. Ayan. So, yung net credit sales divided by average accounts receivable. Actually, merong ano to eh. May calculation pa to talaga, no? So, yung, yung average accounts receivable, actually, merong ano yan, no? Sa long term, pag managerial accounting, beginning and ending lang yan, divided by 2, no? Pero kung ano mo yan, dapat meron ka pang daily average na kung tutuusin. Ayan, so meron siyang ginawang ganito. Ang ginawa niya lang dito ay yun. Yung ginawa niya dito yung end of the year, beginning of the year divided by 2. Yan. Pwede rin naman kasi ano yan. Ayan. Ha? So, beginning, end, divided by 2. Tapos yung nakuha mo dun, i-divide mo dun sa accounts receivable. Accounts receivable divided by the turnover ng receivable. Kaya ganyan yan. Okay? So, kaya yung nakita mo yung average receivable, as I said, dinivide lang siya by 2. Okay. Average collection period, nako ito. Ito yung tinitingnan mo kung gaano kabilis ba makolekta yung yung ano, yung pautang niya. So usually yung ano yan, yung average collection period. Ang 360 yan ang ginagamit talaga na bankers rule. Bankers rule hindi 365 kasi 12 months times 30 ganun. Yan. So katulad yan, 84 days. Yan ang turnover niya. Isa naman 53 days. I think the lower the better. Tama ba? Oo, kasi dapat lesser lang yung, ay hindi, lesser dapat number of days eh. Yung lumalabas dito. So yung accounts receivable turnover, yung time niya na magpalit, no? Makolekta. So kailangan mabilis lang. Kasi kung hindi, nakatali yung pera mo sa mga pautang. Ayan, so hindi maganda 'yun. Kaya dapat 'yan, mapaliit mo 'yun. Number 3, inventory turnover. Di ito yung total cost of goods sold. Kasi sa end of the year, di lahat na nabenta mo, ina-add mo yun, no? Bawa, nakabenta ka ngayon ng computer, sa ano, example kanina, nakabenta ka ng gitara number 1, o may cost of goods yun. Gitara number 2, sa total, sa buong taon, ina-add mo lahat yun, tapos meron kang average inventory. Yung inventory mo ng beginning at saka inventory ng end. O kaya dito, may inventory siya ng beginning. Beginning is 80,000 and this 130 divided by 2.
Actually, kung tutuusin, yung average inventory na yan, as I said, pwede yang gawing average talaga, no? Average daily. Pero hindi na ganun ang ginagawa sa accounting. Kasi kung hindi, i-monitor, anong proof mo naman, no, na talagang totoo yung mga numbers doon, di ba? So, usually, beginning and ending lang, divided by 2. Kaya yung 80,000 dyan sa 2019, beginning yan, ending 130. Pwedeng, ganun, no, divided by 2. So, average sa 105. Yung inventory turnover is yung cost of goods niya for the year na nabenta divided by the total average inventory. Okay? 0.95 noong 2019, 1.10 noong 2018. Okay? So, pagkatapos mong ma-compute yun, yung inventory turnover, no? The 360 divided by the total inventory turnover, yun naman yung average age of inventory. Itong average age of inventory, supposed to be, ang good number dito ay dapat between 60 to 90 days lang. Kasi ito, ang mini-measure nito is gaano ba katagal nabebenta ng firm yung kanyang inventory. So imagine 327 days bago niya ma-sell off yung kanyang inventory. Ang tagal. So ang ibig sabihin niya, nagtatagal sa kanyang factory yung kanyang inventory. So violation niya ng, well, wala naman talagang violation, pero hindi siya efficient. Yung sales people niya hindi efficient o kaya napakadami nilang stock na hindi nila bebenta kagad. Biro mo 300 days. So, ibig sabihin, 300 days yung nagsistay doon. Yung shelf life mo na lang, kung ito ay food, ibig sabihin, nagtatagal siya doon, maaring masiraan ka ng inventory dyan. O kaya, you will incur more expenses kasi sinesecure mo yan, binibilang mo araw-araw. 'Di ba? Kaya nga sa operations management, meron tinatawag tayo na lean manufacturing o lean management. Ang tawag dyan, sa Toyota, ginagawa namin yan, just in time. Ibig sabihin, dapat, supposed to be, mabilis lang yung flow. Of course, ang pinakamagandang inventory yung tipong one day 360 yung inventory turnover. Pwede mo everyday, balik ng balik yung inventory, di ba? Yun ang napakagandang, ano, no? Lalo na kung factory ka. Pero hindi naman talaga yung makatotohanan. Sa tunay na buhay, yun. Between 60 to 90 would be a good, I would say, no? Inventory, age of inventory. Okay, dito naman sa operating cycle, ang importante naman dito is gaano katagal bago ma-convert yung mga inventaryo niya saka lahat ng receivable to cash. So, yung kanina kasi is inventory lang paano hanggang sa mabenta, di ba? Ito is, meron pa kasing receivable eh. Hindi naman agad-agad nagbabayad yan. So, dapat i-add mo yung average collection period. Eh, di ba? Nabenta mo. Right? Nagbayad ba kagad? So, kaya pag in-add mo yung dalawang yun, lalo lumalaki. So, imagine dito sa example na to, yung isa 463 days, yung isa 380, ang tagal, di ba? So, diyan, kung tutuusin, nakatali ka ng ganyan. So, dito, isa sa mga ano yan, kung ikaw yung consultant, aatakihin mo na yung metric na yan. You will say, naku, ang tagal nito. Oo, gumawa tayo ng paraan para makakolekta tayo ng mas mabilis. Alam ba, 84, i-cut natin sa 30 days. Tapos yung age of inventory, ibig sabihin maghanap tayo ng ibang bagay, ibang area na pagbabagsakan ng ating mga goods. Or, wag tayo huwag tayo mag-produce ng maraming goods kasi hindi naman pala natin nabebenta kagad, di ba? So, ganyan ang mga attack ng consultant. At hindi niya makagawa yun pag hindi niya to nakikita, right? So, yan, importante yan sa company. Okay? Fixed asset turnover. How well the firm uses every peso to fix asset. So, to fix assets invested to gather sales. Parang labo nung ano na yun. So, parang may mga problema yung grammar nito eh. Pero, anyway, ang formula niya ni fixed asset turnover. Ito, yung fixed asset lang to ah. Oh, yung fixed asset lang. Yung average net fixed asset ay sales divided by the average net fixed asset. So, we have 2.5, yung isa naman 2.8. So, kailangan kasi magagamit niya ah yung mga fixed asset niya para mag-generate ng sales. Yun ang ibig sabihin nun, no? So, the larger it is, ibig sabihin, the larger the sales divided by the total asset,
ibig sabihin nakakapag-generate siya ng mas malaking sales sa konting fixed asset. So, ganun yung idea niya. Kaya dapat to, the larger, the better. I think that's what I gather from here, no? So, dapat yung fixed asset turnover, mas malaki to, larger it is, the better. Medyo kulang yung ano yung kanyang example dito. Kasi unang-una dadalawa lang. Oo. Dadalawa lang kasi yung year niya eh. So, kung ito ay, di ba, horizontal yun kasi horizon, horizon, horizontal. Dapat tatlo man lang kasi wala kang trend kung 2 points lang, 2.8, 2.8. So, ibig sabihin niya, bumababa pa yung efficiency mo rito. You are generating less sales using the same asset. Ayan. So, dapat, the higher, the better. Yun yung, ano dito. Yun yung mantra natin dito. Okay, next is total asset turnover. Measuring the firm's ability to generate sales successfully. Okay? So, net sales over average total sales, total assets, sorry. So, yung average total assets would be the beginning of the year, the end of the year, divided by 2. So, yun yung total assets. Okay? Beginning and ending. And then, the total asset turnover ratio of the firm would be yung isa, 2018, 50%. Okay? Yung isa naman ay 38%. So, bumaba siya eh. So, dati 50% na siya, yung sales niya, I mean 50% compared to the total asset, no? Naging 38 na lang. So, ibig sabihin, tinan mo yung 2019, bumaba yung sales, net sales, tumaas pa yung kanyang asset. Marami siyang nabiling asset na hindi nagge-generate ng sales. Ayan. So, parang may kinalaman din to sa return of assets. Although yung return of assets kasi very um, uh, static kasi last na yung tinitingnan mo, yung total net income divided by asset. So, yun. Kaya sinasabi kong static siya. Samantalang ito, compare mo yung average assets sa yung net sales. Leverage ratio. O yan, isa pang example yan. Itong word na leverage, dapat to define, no? Yung leverage would be yung kanyang, parang kumalabas parang elbow room niya yan Elbow room. Gaano niya nagagamit yung kanyang leverage, yung kanyang elbow room, sorry, sa pamamagitan ng pangungutang. Ayun, di ba? Kasi, di ba, dapat supposed to be, pinuutang mo, dapat, kine-convert mo siya sa income, di ba? Ayun. So, yan, leverage ratio, importante yan, no? Kumbaga ganito ang tingin ng mga mayayaman, hindi mo mayaman, ang mga tingin ng mga owners, business owners sa utang ay you needed to generate income. So, imagine ito, no? Halimbawa, ang company hindi nangungutang. Pag hindi nangungutang ang company, so lahat ng kanyang income nagagaling sa kanyang cash, right? So, wala siyang leverage kasi yung kanyang sariling cash yung ginagamit niya. Samantala kung nangungutang siya, nagbabayad siya, let's say, 10%, 10% sa bangko. Tapos kumikita siya ng profit margin na 35, 20, 40%. So, nangutang siya sa bangko, nagbayad siya ng 10, right? Pero kumita naman siya ng 40. Nakakabayad siya sa bangko, at the same time, kumita siya ng pera. So, it gives you more elbow room because you are still using your cash and yet you are using your borrowed money to generate more cash. Ayun, parang ganun. Kaya, may negative kasi ang debt ratio Yun. So may negative din yan. Katulad nito, maganda siyang pakinggan. So dapat the higher the better no, kung tutusin. However, paano pag hindi ka nakakabayad? O, di ba? So yun ang problema nun. Lalo kung palaki ng palaki ang debt. Ito pa ang mabigat niya. No? Sa stock market, it has become known na pag mataas yung debt to assets mo, ayan, debt to asset ratio to debt ratio.
mas maliit yung chance mo na mag-improve. Ewan ko ba kung bakit dito sa Philippines talaga masyado tayong conservative. So dito sa example na to 65, ako personally I will not invest in companies like this. Usually dapat less than 50% lang ang debt ratio. So parang ganito eh. You should play around with us with debts pero not too much. Parang ganun. So example niyan, ABS-CBN, sobrang taas ng debt. So hindi siya tumataas ang value. Well, ngayon kasi nagkaroon silang problema, right? San Miguel Corporation, there was a time na sobrang laki ng kanyang utang. So they had to scrounge, and really pay off the debt. Mapababa niya sa manageable levels, di ba? Kumbaga, too much leverage, okay din naman na too much. Kaso sobrang na yun, yung debt mo, nagbabayad ka na lang ng utang. Okay? Parang kumbaga sa bansa, ang comparison nito yung tinatawag na debt to GDP. Hindi ka naman hindi mo ipagmamayabang na napakalaki ng utang na bansa, right? So let's say Japan, more than 3 years ng kanilang GDP yung kanilang utang. So it makes it hard for them to pay, right? So US ganun din, China ganun din, no? Ang Philippines is actually mga nasa 60% tayo na debt to GDP. Pero may mga bansa na halos walang utang. So, sila ngayon naman magpapautang, right? So, parang ganun eh. So, kaya ko ito sinasabi, ina-explain ko na maganda yung leverage kasi nagagamit mo yung utang para palakuin ang negosyo mo. Pero too much of it, parang hindi rin tama. So, dito, medyo, meron akong problema sa masyadong mataas na debt ratio. Siguro 60, parang patawarin mo pa. Pero ako talaga 50 lang. O, pag lumampas ka dyan, parang hindi ko na yung bibilin yung company. Okay, debt to equity, halos pareho lang ito nung isa, pero ito, ang dinidivide mo naman yung shareholders equity, yung stockholders equity. So, ayan, napapansin nyo dito, supposed to be, ang liability over equity, debt to equity, sorry, debt to equity, dapat ito less than 0.5. Pero bakit dito mali ewan ko bakit yung liability niya masyadong mataas over the equity, no? So, parang supposed to be ito ay mababa yung liability mo sa total equity. Kasi, well, kaya pala ganito dahil nga pala 60 plus percent yung kanyang debt to assets. No? O kaya ganun. Uh, ang ibig sabihin lang kasi niyan ng sobrang taas ng liability over the equity is halos lahat ng asset mo ay utang. Halos lahat. 60% nga actually, kung sabi ko sa previous slide. Yan. So, depende. Again, if you look at it na, two times, ibig sabihin, ang utang mo, 2 times ng equity mo. So, ibig sabihin, nagagamit mo yung leverage, nag-multiply ang yung, uh, ang yung equity by 2 times. However, may problema nga yun. Maganda yun kung pataas ng pataas ang business. Paano nung biglang nag-grind to hold? Halimbawa, susunod dito, ang hindi pinakita nito in 2020, what happens? What happened to the big companies na mataas ang leverage? Sila yung unang-unang tumutimbuang, sila yung unang-unang bumabagsak. So again, yan ang kulang sa mga explanation na ganito. You have to explain also that too much leverage, well, too much debt actually, not leverage. Leverage is only up to a certain point, I would say that. Pag lumampas ka ng sobra pa, hindi na yan. Hindi na leverage yung tawag doon. Ang tawag doon ay you are debt laden. Masyado nang mabigat ang utang. Times interest earned ratio. So, gaano ka-capable yung firm na magbayad ng interest obligation, okay? So, ito, the higher the better. Ayan, so, pinapakita dito yung earnings before interest and taxes, over interest expense. Yung magkano binabayad mo na expense sa interest. Okay? So, yung EBIT, yung sinasabi ko kanina, earnings before interest and taxes, wala yung depreciation pa dyan. Kinocompute mo yun, net, bago magbawas ng depreciation. Hindi, tapos na pala rito kasi EBIT na nga lang pala, wala na yung DA. So, EBIT na to. So, wala na lang, wala pa yung interest and taxes. Okay, yung interest expenses yung ibinabayad mo as interest. So, the higher this is, the better. So, ibig sabihin, konti lang yung interest na binabayad mo rin ng naman, no?
'Di ba? So, kayang-kaya ng earnings mo yun na bayaran. So, the higher this is, the better. Okay? So, parang this balance out yung mga issues ko kanina, yung mga aking mga hanash. Kasi ang sabi ko kanina is that uh, wala ka nang ginawa dyan kundi magbayad ng utang, magbayad ng interest. Eh, paano kung yung liabilities mo lang pala malaki, pero yung interest mo pala maliit lang? O, di ba? So, this balance that out. So, kung maliit naman yung interest mo at kaya ka ng earnings, okay lang. So, kaya kailangan i-report din to. No, kaya mo mataas ang debt to equity mo, mataas ang utang. Pero tingnan mo naman yung aming in times interest earned ratio, 11 times. Ibig sabihin, kayang-kaya talaga natin bayaran yung ating expense sa interest. Okay? Pansinin ninyo, hindi niya binibilang yung buong utang, kung hindi yung interest lang. Kasi kung tutusin, lalo na kung may credit line ka sa bangko, ang binabayaran mo lang doon ay yung interest lang. Pini-carry over mo lang yung principal. Ganun. Kasi by the time, after 5 years, 10 years, kaya na lumaki yung kita mo, ang interest mo maliit pa rin. Ang principal mo maliit pa rin kasi hindi naman nagke-carry over yun. So binabayaran mo yung interest. 'Di ba? So ang nangyayari doon is na-manage mo yung iyong liabilities. And lumalaki yung business mo. There will come a point in time na babayaran mo na lahat yan. Ito medyo medyo complicated to sa ordinaryong tao. Kasi sa ordinaryong tao, they view mga debt as something bad. Pero sa business, kailangan mo yun. Sabi nga, leverage. Okay, profitable ratio o profitability actually to, profitability ratios. Yan. First is gross profit margin. So yung gross profit, again, dun sa aking lecture na isa, mas magandang presentation dun. Yung gross profit would be, di ba may revenue minus the cost of sales, okay? And then we have the gross profit. Revenue minus cost of goods, gross profit. So yung gross profit divided by net sales, yan yung percent ng margin. So usually, halimbawa, nagbenta ka ng 25,000 worth na, or 30,000 worth na laptop, nabili mo lang siya ng 15 sa Shandong, China. Di ba? 35 minus 15, 20. 20 divided by 35, di ba? Yung pinaka-revenue base. Yun, ganun kalaki ang yung profit margin. So usually, ang mga company na malalaki ang profit margin, sila yung nagiging more profitable, like yung mga software company, Google for example, Facebook. Kasi ang liit ng cost of sales niyan eh. Di ba? Whereas yung mga big asset companies like Caterpillar, yung mga big heavy industries, ang lalaki ng asset, 'di ba? Ang laki ng mine-maintain nila. O ang mga grocery, ang liit lang ng margin mo diyan. Hindi mo pwedeng doble. Ba, yung sardinas nabili mo ng 5 piso, bibenta mo ng 10. Walang bibili sa iyo eh, 'di ba? So itutulak mo lang 'yan ng mga 6 pesos. So ang kita mo lang piso, ganyan. O minsan sobrang liit talaga, mga 10% lang. Samantalang ang food, kaya mo kumita ng 50% margin. So again, depende sa industry. So the higher the better. Okay? The higher the better. Revenue minus cost of goods equals gross profit divided by the sales. Kaya the higher this is, the better. Profit margin, ito yung net profit na to actually. Yung kanina kasi gross profit margin, ito net profit margin. Pag nakarating ka na sa net income, nabawas mo na lahat ng interest, ng taxes, net income na, wala nang babawas, kaya nga net income. Divided by yung kaninang sales, no, sinasabi natin, no? Kaya nga dun sa vertical analysis, di ba ang sabi ko, ang divisor lagi yung revenue. Okay? Ngayon, bakit nilalagay na net? Kasi minsan yung revenue mo may mga discounts pa. O kaya akin, hindi ko na ilalagay yun, no? Ang nakalagay na lang doon ay yung mismong sales. Yung pinaka mismong benta mo. Okay? So, total net income over the net sales. So, ang ibig sabihin nito, sa 2019, is able to pocket 14% ng kanyang benta. So, parang sa about 100 piso, he is pocketing 14 pesos. Malaki na yan actually. Diba? Again, depende yan sa industry. Kaya nga dito, dapat yung profit margin yan, kinukompare mo yan based on industry. Sa food, maliit yan. Oo. Pero, minsan kasi, like katulad ng Jollibee, you need
structure eh. Kaya, I wouldn't be surprised kung ang net profit margin ni Jollibee ay nasa 15, 14 lang. Oh, si McDonald's, ganun din. Starbucks, lalo na. Ang ganda ng mga facilities niyan. Pero yung nagbebenta ka ng sago gulaman sa daan, ang net profit margin mo dyan, nasa 60% kasi tubig lang yan, yelo, maraming asukal, arnibal, di ba? So, ang net profit margin mo nasa 60%. Ang taho, ganun din yan. Ang laki ng profit margin mo, pero you cannot scale it up, right? So, hindi mo pwede i-compare yon. Apples and ano yun eh. Apples and oranges. O apples and banaba. Ganun yan. Hindi mo siya pwede i-compare. Okay? Ang net profit man ni Jollibee ay napakaliit, milyon kasi naman ang kanyang sales, 'di ba? Everyday ang mga sales ng mga alam kong mga stores, no? Mga nasa 400,000, 500. Minsan pa nga may stores na umaabot ng 1 milyon isang araw. Imagine mo 'yan. So sa isang buwan 30 million sila. Paano nang kung 1,000 ang kanilang ano eh, 1,000 ang kanilang ah ah ang kanilang ang clients, no? Tapos nag-aano sila ng 1,000 din piso per dining, di ba? Tulad ng mga Starbucks Haraya na sa may Tagaytay. Diyos ko, ang daming tao dyan. Imaginein mo kung siguro sa isang maghapon, maabot sila ng, I would say, umpisa kasi sa umaga pa lang, bukas na eh. So I would say siguro mga nasa 2,000 tao yan sa isang araw. Eh kung nasa 600, let's say, di ba? So, dito pa, ganun kalaki yung kanilang sales. And babawasan mo yung lahat, whatever, mga salaries, whatever. Malamang, ang margin mo dyan, mga nasa, malaki na ang 20, I would say, no? Hindi na aabot ng 25. Pero pag nag-cater ka, 50% yan. Dapat kumita ka ng ganun kasi kung hindi, parang sayang ang lahat ng pagod mo. Pagod na pagod ka, ang kinita mo pala katiting lang. Di ba? So, kailangan nag-cater ka ng worth 500,000 ang binigay sa'yo, dapat ang ipapacket mo doon 250. Kaya ang catering mo dyan, makadalawa, tatlo ka na sa isang buwan, ayos ka na eh. Di ba? Ayan ang profit margin. Tandaan natin yun. The higher, the better. Return on investment and o kaya total asset, ang formula nito is the net income, basta laging net income kasi talaga yan, divided by the total asset. Okay? So, parang ROA to, no? O return on asset. ROA Duterte. Return on asset. The higher the better. Ngayon, sa bangko, maliit ito. Sa bangko kasi, ang laki ng asset mo, laki, yung facilities na lang, yung vault, ang laki niyan, yung mga pinemaintain mo, right? Tapos ang laki ng asset base mo. Kasi part ng asset mo yung deposit liabilities, yung mga nagde-deposit sa iyo ng mga kliyente, nasa credit side yan, nasa accounts payable yan. Hindi mo pera yun, pera ng ibang tao. So ang laki ng asset mo. So no matter how big they say yun, your income is, if you divide it by a very huge asset, ang liit ng total return mo on assets. Pero dapat yun kasi sa bangko, iba ang computation. Dapat makaabot ka man lang ng 1.25%. O tamo to, ang ROA niya rito 6%. Minsan may nagro-ROA pa ng 10, okay? Depende sa industry. And then i-compare mo yung sarili mo, yung return versus sa yung historical performance. Ang sabihin ng historical performance, 2018, 2019, 2017. More or less, ititingnan mo ng average yan. Huwag masyadong mababa. Pag masyadong malaki kasi parang isipin mo, parang may problem dito. Parang hindi naman problem, pero baka merong mali o kaya tsamba ka lang. Baka yung income mo hindi naman talaga one-time deal lang. Hindi mo siya po pwedeng ilagay sa computation kasi masasana yung mga shareholders mo na malaki ang ROA mo. Tapos next year, biglang baba yun. Di ba? O nagko-correction di ba? So, kailangan ipaliwanag mo yun kung bakit yun. So, kaya ini-explain yung pagtaas o pagbaba. Okay, return on equity, ang tawag dito, return on ROCE, return on common stock equity. Wala na yung S, hindi binabanggit yan. O kaya, ROE. Ayan. So, yung net income after tax, minus preferred stock dividend. So, ang ibig sabihin ng preferred stock, ito pa pala, isang example naman yan. Binigay na naman dito yan, walang, walang definition. Dalawa ang klaseng stock. Isang preferred, isang common. Yung common, yun yung, nung umpisa, nagbigayan tayo ng pera,
Okay? Lahat tayo ay shareholder, common stock 'yon. Okay, ngayon, merong halimbawa, sa family 'no, ito yung mga naglagay, okay, yung tatay mo, nanay mo, ikaw, kaibigan mo matalik, may isa pa, oh, 'yan 'no, 5 kayo 'no, nagtayo kayo ng korporasyon. Ngayon kulang pa, so anong gagawin mo? Ilam ka sa lolo mo o sa lola mo, "Lolo, lola, may tatayo ako ng korporasyon, sali ka naman dito." Sabihin, "Ay, ayoko na, marami na akong sinalihan ganyan, sa ang tanda ko na, huwag na akong isali diyan." Sige, pahiramin mo na lang kami. Yun. Yung word na pahiramin, usually, pag pinahiram ka, di ba nagbabayad ka ng interest? Sa umpisa, pwede mo siyang gawin na preferred stock. So, ang ibig sabihin ng preferred stock, ah, s- kasama siya sa, sa stock ng company, pero hindi siya voting. Wala siyang voting rights. Hindi siya common eh. Okay? Kumita ang company ng 30%. Okay? Ang preferred dividend requirement mo lang 5. Kasi yun ang usapan niyo. Sabihin niya, "Oh, lolo, magbigay ka dito ng 1 million ha." "Ay, hindi ko kaya, 500,000 lang." "Magkano ang gusto mong interest?" Sa bangko, binibigyan ako ng 5 eh. Parehoy mo na lang, 5. O yan. So, ang ibig sabihin, gusto niya kumita yung kanyang 500,000 ng 5%. At tawag doon, preferred stock. Kaya may dividend requirement. Ibig sabihin, at the end of the year, babayaran mo yung 500,000 times 5%. Ngayon, hindi ka nalugi nun kasi pag kumita ka ng 30, 5 lang sa kanya. So, di ba? Para kang bangko, no? Kumita ka ng malaki at the expense ng nagbayad ka lang sa kanya ng maliit na interest. Di ba? Nagbayad ka ng maliit na interest pero kumita ka ng malaki sa iyong side. Now, paano naman kung lugi? Sir George, paano pag lugi yung company? Ay, wala kang magagawa, magbabayad ka pa rin sa kanya. So, kaya doon naman siya panalo. Kaya mas gusto ng iba na preferred stock. Okay, natatandaan ko nung bata pa yung aking anak, no? May nag-offer ng preferred stock, no? Diyan sa may amin, sa may hospital ng Santa Rosa. Ang presyo, 250,000. Ang laki na nun, nung time na yun, no? Um, ang promise niya, 5%. Usually talaga 5%. Tapos, meron pang, sabi niya, pag graduate yung anak mo, pakuhanin mo ng medicine, magkakaroon siya ng right na mag-practice dito sa clinic. Kumbaga pang, ilan taon na ba yung anak mo? 2 years old. So, hindi po pwede. Parang napakaliit pa nung, ang layo pa, no? So, wala, hindi namin kinuha yan. No? So, yung tawag doon, preferred stock. Ngayon, pwede bang yung preferred maging common? Pwede, nasa usapan ninyo yun eh. Uh, pero as much as possible, kung ikaw may-ari ng company, let them stay as preferred stock. Kasi, unang-una, eventually, no, pag lumaki na yung company mo, pwede mo silang i-buy out eh. Di wala ka ng utang, di ba? Well, soli ko na yung papanit mo. Okay. Wala ka ng 5% sa end of the year. Natural, sinuli mo na eh, di ba? Parang ganun. So, yun, merong ano yan eh, double-edged sword. Pag nalulugi ka, edi yung preferred shares, kumikita pa rin ng pera. Pero pag kumikita ka na ng todo, tumatabo ka na ng sobrang laking pera, wala silang habol sa'yo kasi 5% lang ang pinangako mo sa kanila. Yun ha, kaya ibinabawas yun sa net income and then divided by the total equity. Yung common lang, kasi common lang to eh. Kaya nakalagay dyan, stockholders equity minus preferred stock. Ngayon, bakit average? Yun na naman, beginning minus ending, beginning plus ending divided by 2. Yan. Yan, no? So, kaya 130 plus 174 divided by 2. 130 plus 131 divided by 2. And ito, the higher, the better. Equity multiplier. Ayan, measure ito ng financial leverage that allows the stockholders to evaluate the contribution of debt on the return of equity. Ito, ang ginagamit dito yung tinatawag na DuPont model. So, ang formula, total asset divided by average common equity. So, yung mga firm, yung mga companies na malalaki yung debt, syempre, kailangan nila, meron silang high equity multiplier. Kasi, kailangan nilang mag-raise ng mas malaking um, income, no? Kasi nga malaki yung kanilang utang, no? Yun. Kaya kailangan kino-compute to, no? So ang pang-compute nito
yung tinatawag natin na DuPont model. ROE din yun. ROE um, equals ROA, yung return on asset na nakuha na natin, multiplied by the equity multiplier. So kaya yun yung ano niya eh. Yun yung makikita. Kaya, alam si Pangko, 15% yung kanyang ROE. Kaya yung kanyang ROA, 1% lang. So, ibig sabihin may equity multiplier siya ng times 15. Ayan. So, ito yung pinapakita yung example niya. No? So, net income after tax over net sales. Okay? Net income after tax. So, net profit over sales. Okay? So, ito yung return on sales, di ba? Okay. So, 20,800 divided by 160. Net sales divided by average total assets. Actually, nagka-cancel out yung dalawang yun. So, kaya net income over average total assets. So, parang ROA na yan, di ba? ROA na yan. And then, the average total of average common equity, average total assets, no, cancel na naman yung dalawang yun. Kaya, uh, average common equity. So, kung tutusin, cancel lang yan. Yung dalawang net sales nag-cancel, yung dalawang average total asset nag-cancel, kaya ang naging ending, 20,800 divided by 152,100. Kaya yung ROE niya, pareho lang, no? Ayan po. So, parang cross-multiply lang. Pero importante to para malaman mo ano yung relationship ng ROA sa ROE. Pero hindi na in-explain. Yun hindi na niya in-explain dun. Okay, earnings per share. Earnings per share, ito yung basta merong, lalo na pag nasa stock market, no? Yung how many yung outstanding shares. Okay, so meron ka siyempre net income dyan, bawas mo na lahat, i-divide mo yan sa ilan yung common stock outstanding. So ito usually naka-declare ito sa financial statement kasi itong tinitingnan lang actually ng mga stockholder eh. Wala lahat ng explanation na yun. Titignan yan. Magkano EPS natin ngayon? Yan, EPS yan eh. EPS. Okay. So, noong 2017, 0.81. Noong 2018, 1.16. Noong 2019, 1.90. So, tumataas. So, ibig sabihin, kumita ka na ng 1 peso 19 plus 116 plus 0.81. So, kung tutusin, yan na yung ini-increase ng iyong shares. Yung ini-increase ng value ng shares mo. Kasi kumita na yung yung earnings on the share. Okay? Tapos sa stock market, ang kagandahan pa nito, ito pa ang multiplier na ginagamit natin sa price multiple, no? Yung price ng company ng stock divided by ito, yung earnings per share na to. Kaya kung tutuusin, i-multiply mo yan by ito, tinitingnan ko to eh. I-multiply mo yan by 15, usually kasi 15 times ang price earnings or sometimes even 20. So, yun yung mga sinasabi ko. Kung ito times 20, dapat ang ang share price mo, edi mo yung 1.19 times 10, edi 11.9. Times 2, edi mga 24, 25 pesos dapat ang shares mo dyan, ang stock. So, parang ganun, no? So, yun ang connection naman nito sa stock market. So, basta yung earnings per share, ito yung net income, lahat babawas na, divided by gaano kadami yung outstanding shares. Ito pala eh, nabanggit pala rito. Sorry. At hindi ko binasa yung lahat. Ayan, so, depende kung magkano yung market share. So, kaya kanina pinakita yung earnings per share. Yeah, katulad nito, noong 2017, ang kanyang PE ratio ay 23. Ibig sabihin, 67 cents lang yung kanyang earnings per share, pero bumibenta siya at 15.50. So, tinan nyo, ang mahal nung presyo nung stock, 23 times. 2018, naging 14 times. Noong 2019, 13 times na lang. So, more or less, mape-predict mo ano ba ang next year. So, noong 2020, halimbawa, umaba ang ano noon, no? Ang earnings per share, 'di ba? Halimbawa, earnings per share no nangalahati, 0.50 na lang. Kung magko-continue yung 13 times na 'yan, edi 0.5 times 13, 650 na lang ang presyo ng stock. 'Di ba? Bababa talaga siya. Kaya nga sinasabi ko yung stock
price ay depende sa earnings per share. Kung tutuusin, kasi yun ang tinitingnan eh. At habang tumataas ang earnings per share, mataas yung pagtaas, yung acceleration, tumataas din yung acceleration ng price. Oo, kasi nakikita ng mga trader yan na, mataas ng, halimbawa, ang income ni SM, tumaas ng 30%. Yan. Ang price earnings niya, let's say, ang multiple dati ay 18, sometimes, magiging 25 yan. So, lalong tumataas. Kung ikaw naniniwala na magkukontinue yun, edi i-hold mo lang yung stock. No? Pero kung sa tingin mo ay tsamba lang yun at next year baba na, ay mag-prepare ka ng magbenta kasi malamang next year bababa yun. So kaya itong importante doon, yung price earnings ratio. Okay, yung book value naman, kaya nga book value, ito yung ano yung value niya sa libro ng company. Ayan. So usually yung ginagawa lang naman dyan is ibabawas mo yung from the total stockholders equity, yung total stockholders equity kasi wala na yung liabilities dun eh. 'Di ba? Equity lang talaga. I-minus mo yung preferred stock kasi sabi nga natin outsider yung preferred stock, hindi naman talaga yan kasama sa atin. Babayaran mo yan eh, 'di ba? So alis yun. Lahat ng stockholders equity lang na hindi preferred, common, divided by the total common shares. So yun magkano ang book value mo per share. So kung ikukumpara mo, meron kang price sa market, kasi itong book value supposed to be ito yung basihan, no? Ng price mo sa market. Halimbawa, kung ang masa market ay noong 2019, ang presyo niya ay 15, o di tama lang kasi mataas yung value sa market, 10 sa book value. Minsan nangyayari na yung presyo sa market, sa stock market, ay mas mababa kaysa sa book value. Yun. Yun ang magandang bilhin. O kaya ito, tinitingnan nito maigi. Okay? Ayan. Ito pala yun eh. Na-preempt ko yung discussion. So, ito yung tinatawag na market to book value, yung tinatawag na price to book. Minsan, ang price to book ay masyadong mababa, pero hindi naman ibig sabihin na magandang bilhin yung company na yun. Oo. Yan. So, bakit dividend yield nakalagay dito? Dapat market price divided by the book value. Mali yung dividend yield eh. Mali yung dividend yield dyan. So, ang nandito lang is yung market price, meaning yung presyo niya sa stock market divided by yung book value niya sa kanyang libro. Ayan. Kung ikaw ay investor, gusto mong bumili ng talagang magandang company at a lower price, edi dapat gusto mo yung maliit. So, hindi ka bibili ng 2018, ng 2019. No? Parang doon ka bibili. Kung alam mo naman na magandang company to. Pero as I said, hindi porke mababa yung price to book, ay maganda na siyang bilhin. Kasi may mga companies na mababa yung price to book kasi wala na naniniwala sa kanya. Kaya mababa yung ganyang. Oo, minsan may ganun eh. So, yan mga bagay na dapat isipin. Okay, dividend ratios. Ito yung pag-compute naman ng dividend. Yung dividend per share, kinocompute yan, dinideclare yan ng company. So, let's say, sabihin, okay, noong 2018, ang dividend per share niya, 390. Yung presyo nung time na yon sa market price ay 750, di 0.52 siya per share. Kasi doon mo makikita kung magkano yung i-declare na dividend based sa kanyang market price. Okay, yung dividend payout ratio naman, di yung na-compute mo na dividend per share, i-divide mo naman yung earnings per share. Yan. Ibig sabihin yan, gaano ba kalaki ng earnings per share ang iyong dineclare? Oo. Kaya katulad nyo, no? For ang dividend per share, ang earnings per share lang ay 1.0. So, 3.84 times yung payout. Yung isa, 3.82. So, minsan, nagiging basihan yan, no? Yung iba kasi gusto nila malaki yung dividend nila. So, dun sila sa malaking dividend payout ratio. Pero kung ikaw naman ay gusto mong lumaki ang total holdings ng iyong portfolio at naka-invest ka sa company yon, gusto mo to maliit. Lalo kung owner's mentality ka, sabihin mo sarili mo, bakit ka magbabayad ng mataas na dividend per share? Ang earnings per share lang natin, $1.04.
dapat mas maliit doon yung ating dividend. Kaya may ganun eh. Ayan po. Cash flow statement, hindi na dito masyadong na-declare, pero usually sa cash flow, hinihiwala yung operating, yung financing, at saka yung operating, financing, saka investing, OFI. Ayan. So, pinapakita lang dito yung, sabi dito, yung structural health, liquidity, profitability ng firm. Ano yung mga activities niya, yung mga changes niya na ginagawa, yung capability niya to produce cash. Kasi per month yan, makikita mo, may galaw eh. So, meron kang projection ng cash. Kaya importante yung cash flow kasi doon mo malalaman, tama pa ba yung cash natin? O, di ba? Kasi kung hindi, ba, baka kailangan ka ng mangutang para ma-continue mo lang yung iyong business. Or makipag-usap ka sa creditor para wag ka muna magbayad for a time. Parang ganun. Importante yan, cash flow. Ayan, ito. Actually, ito, inaano to eh. Tinetest ito sa NC3 bookkeeping eh. Ayan, nakita mo, yung cash flow from operations, lahat ng sales yan, yung customer payment, lahat ng sales, lahat ng purchases ng material, yes yan, lahat ng mga cost, operations, basta lahat ng operations. Hindi lang payroll. O, saka lahat ng payments. So, kaya negative yun. Yung bayad sa'yo, kaya 2 million plus yan kasi sales mo yan, minus lahat ng yung mga binili mong material, equipment, material lang pala, yung operations lang eh. Payroll, yung galaw mo, yung other payments, rental, light, lahat yan, ima-minus mo. So, kaya ang cash flow from operation, 168,000. Okay? Nag-purchase ka ng equipment. O, investing yun kasi long term, no? Kaya ganun. Cash flow from financing, nag nagbayad ka ng loan. Pag nag-acquire ka ng loan, eh di magdadagdag ka dyan, positive. Halimbawa, nangutang ka ng 50,000, maglalagay ka dito ng plus 50,000. Pero eto kasi, ang binibigay sa atin yung mismong ano na eh, yung statement na eh. Pero paano ginawa yan, eh medyo, ano pa yan, bookkeeping ang dadaanan mo dito bago ka dumaan dito. Pero dito, kung ako magtitingin, sabihin, okay, positive yung operations, yung cash flow of investing, talaga namang negative yan kasi nag-invest ka. And then lastly, yung ending cash balance mo ay 160. Ibig sabihin, kumita ka. Tumaas yung cash mo sa within the year. Kasi 92,000 yung beginning, nadagdagan ka ng 68, naging 160 ngayon. So parang lumalabas dito na okay pa yung iyong negosyo. Parang wala naman pala rito yung vertical sa horizontal. Nabanggit lang. Pero mas maganda yun, ma-analyze din. Thank you!